Planong Christmas caravan ng ilang sibilyan at ng senadora sinopla ng National Security Council. Kasi naman ba't naman kasi sa dinami-dami ng pwede nyong gawin yung pinakadelikado pa? Grabe naman kasi. Ano ba yung Christmas caravan? Ito po, yung Christmas caravan po, mga kotsero, tawag dito, eh, taw ito yung plano ng Risa Ontiveros at ng ibang dilawan na na pumunta sa BRP Sierra Madre. Grabe naman kasi. Itong sabi, normalize civilian voyages to West Philippine Sea. Ayan ang sinabi. Akbayan yan. O sabi ng Akbayan Party, the Philippines needs to normalize, quote-unquote, normalize civilian voyages to the in the West Philippine Sea to reinforce the country's maritime claims and counter Beijing's aggressive and coercive actions in the disputed waters. Panoorin natin yung balita, guys, para para let's hear it from the horse's mouth. This is our way of showing to them and showing to the global community that we are claiming our victory at The Hague, because that's already the international community saying that those seas are ours. They are the Philippines has sovereign right to that to the West Philippine Sea. Buti kinorek niya yung sarili niya. Karapatan at pag-iit sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang layunin ng isasagawang civilian supply mission ng iba't ibang grupo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa December 5 sa ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa atin ito, coalition, 40 civilian boats ang sasama sa convoy sa paghahatid nila ng supply sa mga frontliners sa Ayungin Shoal at mga mangingisda doon. Beyond its humanitarian objectives, this mission is bold but peaceful assertion of our nation's sovereign rights and territorial integrity in the face of persistent aggression and incursions by China. Through this collective effort, we aim to send a resounding message of unity and resilience, standing strong against challenges to our maritime sovereignty. My goodness. David, hindi dapat maging pahirapan ang pagpunta ng mga Pilipino sa West Philippine Sea gaya ng paglalakbay sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang koalisyon sa Philippine Coast Guard at sa National Task Force for the West Philippine Sea para tiyakin ang kaligtasan ng mga sasama sa convoy civilian supply mission. Yung 40 ships na nag-volunteer. So meron kayong gustong ipunto. Pero ang gusto nyong pahirapan yung ating Philippine Coast Guard. Ewan ko sa inyo. Hindi ko alam kung nakakaya nito akbayan na to at naisip nilang gawin niya. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic natin today, wag po natin kalimutan i-shoutout at ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ayan, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't iba ring mga pawn shop dito sa ating bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, go! For a statement, para lang makagawa kayo ng statement. Buwis buhay kayo para sa statement. Buti sana kung totoong gera na yan hindi magpuntahan kayo dyan, walang problema. Ide-deploy kayo dyan ng Army o ng Navy o ng Air Force, walang problema. Para sa statement, sila ay maalam na dun sa lugar, ilan din sila dun sa mga ships na sumasama kapag may supply mission doon, so that we can ensure na talagang magiging ligtas at the proper security measures are in place. Nakahanda rin ang grupo sakaling harangan sila ng China, pero hangga't maaari ay idadaan nila ito sa mapayapang paraan. Sa ngayon ay patuloy pa ang paglikom ng mga donasyon ng atin ito coalition.
Sa darating na November 29, magsasagawa ng concert ang coalition na tinawag na atin ito the West Philippine Sea Musical Event na isasagawa sa UP Bahay ng Alumni. Tampok dito ang iba't ibang artist gaya ni Noel Cabangon, Ebe Dancel, Lolita Carbon, Bayang Barrios, Grace Mga aktivista. Cycle Mind, Lian Naara at iba pa. Dahil mahalaga po ang musika sa paghihikayat sa mga kababayan natin. Dahil kaming mga musicians, artists bilang mga Pilipino ay meron din kaming duty to show our patriotism. At ang issue na ito ay hindi rin po nalalayo sa amin. Kaya samahan niyo po kami sa paghikayat sa mga kababayan natin na panoorin ang November 29 concert atin ito. Hindi tatanggap ng cash ang donation drive, kundi pawang in-kind na pawang magagamit ng mga mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Okay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Senator Risa Ontiveros, dapat ikaw yung ano dito eh, ikaw yung voice of reason dito eh. Parang konsente mo pa to eh. Saan ba yung picture ni Risa? Kasama yung grupo. Aha, ayun, yan. Ah. Senator Risa, talagang ano nyo eh, no? Susugal talaga kayo dito eh, no? Anong gagawin nyo kapag hindi lang pigilan, kung kunin kayo? Diba? Civilian kayo eh. Pero I don't think China will do that. Kasi kontra yun sa, magiging counterproductive yun sa narrative nila. Pero what if? We don't know what will happen. Diba? Kunin kayo dyan. Harangan kayo. Tapos may nangyari sa inyo. Let's say wala namang walang hinarang lang kayo, walang ginawa ang China. Pero sa inyo may nangyari. Ko naman. Senator Risa, you should be the voice of reason dito sa mga tao na to. Ikaw yung senador eh. Ikaw yung senador. Tapos, pero ito yung sinasabi mo. Sabay-sabay. Hontiveros backs group Christmas event at Ayungin. Hot button topic yan. Contested waters yan. Actually, hindi na nga contested kasi nanalo na tayo sa sa Permanent Court of Arbitration. Pero alam natin may ganap dyan. Yung mga supply boats nga binabangga. Yung supply boats binabangga. Commission dyan ng AFP. How much more ang civilian? Ba nakakalimutan nyo, iba mag-isip ang Chinese Communist Party. Iba mag-isip ang komunistang China. Bagay, mga socialist din naman kayo. So, probably medyo nagkakaintindihan kayo dyan. Pero, hindi naman kayo Chinese. Diyos ko. Sabi ni Risa Ontiveros, eto. Ang ating mga mangingisda at ang ating mga tropa ang unang-unang naapektuhan sa anumang pananakit ng China sa West Philippine Sea. They all need our full support. They are risking their lives for us. They are quite literally our modern-day heroes. Kaya sana po suportahan natin ang mga inisyatibo tulad nitong musical event, donation drive, Christmas civilian convoy, at lahat pa ng programa at proyekto nagpapalakas sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sabay-sabay nating isigaw atin ito. Nung kalokohan yan. Sasakay ka rin ba dyan? Kasi kung wala ka dyan, pointless to. This is a pointless exercise. Risa Ontiveros. Kung wala ka dyan sa isa sa mga 40 dyan. This is a pointless exercise. Pero mga kotsero, nagsalita na po ang ating Philippine Coast Guard tungkol dito. National Security Council pala. Ang sabi po ng ating National Security Council, civilian Christmas caravan sa Ayungin Shoal, hindi kailangan sa panahong ito. Hindi kayo kailangan. So mga kotsero, hindi, pero kailangan to ng akbayan for propaganda. Pero hindi kailangan. Hindi ito kailangan talaga. Which means, it is unnecessary. You are putting your lives at risk for something that is highly unnecessary. Samantala, hindi suportado ng National Security Council ang plano ng coalition na magsagawa ng convoy para sa supply mission
Di sinama sa Risa Ontiveros dito. Madre sa Dapat sinama niyo. Shoal. Bagaman suportado ng NSC ang mabuting hangarin ng nasabing grupo ng mga sibilyan, hindi pa rin ipinapayo ng mga otoridad ang pagsasagawa ng mga ganitong misyon sa Ayungin Shoal, lalo't mainit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Imbes na sa Ayungin Shoal, hinihikayat ang mga grupong ito na gawin na lamang ang convoy sa iba pang mga lugar na sakop ng West Philippine Sea gaya ng Kalayaan Island Group, kabilang na ang Lawak Island, Kota Island, Likas Island, Pag-asa Island at iba pang mga isla sa may Rizal Reef. Ayon pa sa NSC, maaari ring ipadonasyon sa halip na sila ang maghatid. Muling binigyan din ng mga otoridad na naibibigay ng pamahalaan ng sapat na supply na kinakailangan ng ating mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ayun ang sabi ng National Security Council natin. Palagay nyo, makikinig ang mga yan? Hindi. Hindi makikinig yan. Ito sabi ng National Security Council natin. Para magkaalaman ng si Jonathan Malaya. Ito sabi ng National Security Council sa kanilang sulat kanina. Sabi, on November 21, 2023, Strategic Communications Office, Jonathan Malaya, the National Security Council does not support, linaw, hindi sinusuportahan, the planned Christmas convoy to BRP Sierra Madre LS-57 in Ayungin Shoal or any similar undertaking to the said shoal. Kahit ano daw. Yung Christmas convoy nyo na yan, at kahit ano pang proyekto sa Ayungin, wag muna. While we support in principle, ito yung ito yung nung nagko-consulting ako sa gobyerno before. Yung pag ginamit mo yung salitang in principle, ito yung pinaka pinaka-gentle na paraan na mag-disagree. Ibig sabihin, in prinsipyo, gusto namin yan, okay yan, in principle, pero parang hindi maganda. Ganun yan. Kapag ayaw pag ayaw sa gobyerno, kapag ayaw ng mga dire-director, mga USEC, yung gusto mong mangyari, sasabihin nila, I agree with you in principle. Syempre, para kunyari, mabait, kunyari courteous. Anyway, while we support in principle the intent of the atin ito coalition to bring holiday cheer to our WPS frontliners, undertaking such a convoy to Ayungin Shoal at this time of heightened tensions between the Philippines and China is ill-advised. Anong ibig sabihin yan? Halimbawa, itong nakaraan, I cannot think of any other parallelism. Siguro ito na lang, ito nangyari sa Israel versus Hamas. Di ba ang tagal bago nakapasok ng humanitarian aid? Bakit? Kasi nagkakagulo pa sa loob eh. Di ba? Magulo pa, nagkakabombahan pa. Yung mga refugee nga sa loob, hindi makalabas. Tapos magpapasok kayo ng humanitarian aid. Di ba? Ganon din ito. Sinasabi ng ating National Security Council na magulo pa. Huwag muna kayo makigulo. Magulo pa eh. Di ba? Huwag na kayo dyan. Manggugulo lang kayo. Ako lang nagsasabi niyan. Short of saying that. Di ba? Siyempre, di naman sasabihin niya ng National Security Council. Pero parang ganun yung dating. It's ill-advised. We encourage them instead to undertake the Christmas convoy to our other occupied features in the Kalayaan Island Group. Ito dun sa mga medyo hindi masyadong magulo. Diba? Diyan na lang kayo pumunta sa hindi masyadong magulo. Ganon din naman, may mga civilian din dyan at meron din mga frontliner sa ating military na nandyan din. Diyan na lang kayo magpunta. Lawak Island, Kota Island, Likas Island, Pag-asa Island, Parola Island, Panata Island, Patag Island at Rizal Reef. Diyan na lang kayo pumunta lahat. Sabi ng National Security Council. By visiting our occupied features, the Christmas convoy would be able to visit a vaster area of the West Philippine Sea and thereby more fully realize their stated goal of improving the living circumstances and operational capabilities of fisherfolk and other civilian communities in the area, as well as the WPS frontliners. If they wish, they can also turn over to the Philippine Navy or AFP
and the Philippine Coast Guard the Christmas donations they have collected, and we will gladly bring the donated supplies to BRP Sierra Madre during the routine rotation and resupply mission. Our troops in Ayungin Shoal are well supplied by the Philippine Navy AFP, supported by the Philippine Coast Guard. Through the regular RORE missions, there is therefore no need for a civilian Christmas convoy mission at this time. So, rejected ng National Security Council. Kasi nga naman, ulitin ko lang, Senator Risa Ontiveros, you should have been the voice of reason dito. You should have been the voice of reason. Dadalhin mo itong mga inosenteng sibilyan sa isang lugar na alam naman natin na maski Coast Guard natin, maski AFP, nahihirapan makapunta. For what? To make a statement? Ito nga papakita ko lang sa inyo FYI. Ang reclamations ng China palapit na ng palapit sa Pilipinas. Baka lang hindi nyo alam, si Presidente po mismo ang nagsabi niyan. Anong sabi ni Presidente? According to him, the nearest location where China is interested in doing an alleged construction is around 60 nautical miles from the country's shore. He also described the construction of the military bases as extensive. 60 nautical miles mga kotsero, napakalapit na niyan Napakalapit na niyan, 60 nautical miles. Di ba ang limitation nga is 200. Exclusive economic zone mo is 200 nautical miles. Yung Ayungin is, I think it's more or less 100 or 90 to 100 nautical miles if I'm not mistaken. Tapos ito, meron pang bago, 60 nautical miles lang. Konti na lang, nandiyan na sila sa bandang Zambales. Konti na lang, nandiyan na sila sa bandang Palawan. Lumalala ito. Lumalala yung nang ginagawa ng komunistang China sa Pilipinas. Marcos disclosed this information after U.S. Admiral John Aquilino, head of the Indo-Pacific Command, showed him a model of the China's PLA base being constructed in the West Philippine Sea. The President and the U.S. Commander met as Marcos visited the U.S. military headquarters in the Asia-Pacific region during his trip to Hawaii. Yan. Ito yung sinabi ni Presidente. The nearest reefs that the PLA have started to show interest in terms of slowly using these atolls, these shoals as a basis for building bases, really is what they are approaching, have come closer and closer to the Philippine coastline. The nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coastline, and this is an evolving situation. Kabahan na kayo, guys. Kabahan na kayo. Mukhang malapit na ang invasion. Mukhang malapit na. Nagpe-prepare na ang China. Kabahan na tayong lahat. May sleeper cells na tayo sa Manila. Diba nahuli ng NBI recently? May sleeper cells tayo sa Manila. May mga Chinese na nakakakuha ng Philippine passports Philippine passports. Nakakaloko. Isang pasaporte na eksklusibo para lamang sa mga Filipino citizens, nakakakuha ang mga Chinese. Tapos ngayon, meron tayong mga base militar, na meron palang base militar ang mga Chinese na palapit na ng palapit sa ating mga isla. Buti na lang mga kotsero, mag-uumpisa na ang Joint Maritime Patrols ngayong araw na to. Philippine and US Joint Maritime Patrols in West Philippine Sea starts today. Yan po ang binalita kanina. President Ferdinand Marcos Jr. announced that the Joint Maritime and Air Patrols between the Armed Forces of the Philippines and the United States Indo-Pacific Command commenced today, November 21, 2023. The significant initiative is a testament to our commitment to bolster the interoperability of our military forces in conducting maritime and air patrols. Tapos, these joint patrols are part of a series
of events agreed upon by the Mutual Defense Security Engagement Board of both nations. Meanwhile, Marcos Jr. expressed optimism that this collaboration will lead to a more secure and stable environment for the Filipino people. The joint maritime and air patrols will conclude on Thursday, November 23. Yan. So may ano pala siya, 3 araw lang. 3 araw lang pala. Sana recurring, no? Sana this is a recurring thing. Yung joint PH-US Maritime Patrols. Para tayo may konti ring protection, di ba? Pero ito nga, Senator Risa, balik tayo sa'yo. Senator Risa. Yan. Ulitin ko lang, Senator Risa. You should be the voice of reason sa grupo nato. Nag-offer na ang ating National Security Council, sila na lang ang magdadala kesa kayo. Kasi nga, delikado. You don't have to make a statement. Imagine, isusuong nyo talaga ang buhay ng mga inosenteng tao para lang sa statement. What the heck? What the heck is that? Ba't kayo ganyan mag-isip? May mga pamilya yan. Tapos, para lang makagawa kayo ng political statement, ay sige, punta tayo ng ayungin. Gawin nyo yan pag meron ng gera, ayan, gawin nyo na yan. Pag meron ng war, tapos ide-deploy tayong lahat sa iba't ibang parte ng bansa, ayun, pwede yun. At least, merong basbas ng gobyerno, may basbas ng estado, mapoprotektahan tayo, diba? Ganun dapat. Hindi yung para lang gumawa ka ng political statement, pupunta ka sa isang lugar na isusugal mo ang buhay ng mga kasama mo. Senator Risa, you should be the voice of reason dito sa grupo niya sa Akbayan. Stop this. Stop this. Get some help. Anyway, so hanggang dito na lang po muna tayo mga kakutsero sa video natin na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyo rin pong kalimutan i-follow tayo sa ating Facebook page para sa mga importanteng ganap dito sa aking channel at sa ating mga pinaggagawa sa buhay. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.